Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Walang sasantuhin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa pagpapatupad ng warrant of arrest, maging ito man ay ordinaryong mamamayan o high-ranking official. Tugon ito ng PNP-CIDG matapos matanong kaugnay sa napipintong pagpapalabas ng warrant of arrest para kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay CIDG National Capital Region NCR Chief John Giagi, kung may ilalabas na warrant, ipatutupad nila ito dahil bahagi ito ng kanilang mandato. Wala ka pa kaming as of now, wala naman na natatanggap na warrant of arrest for any high-ranking official right now. But again, mandate ito ng CIDG. Kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Janessa Felix. Maayong adlaw. Nadiskubrihan pag-usab sa Mount Apo Natural Park ang Ophiorizia biflora. Usa ka talagsaon og endemic nga tanom sa Pilipinas nga wala na nadokumento sa maong kabukiran sulod sa kapin-usa ka siglo. Sumala sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR Region 11, pamaagi sa Protected Area Management Office Mount Apo Natural Park, nakitaan ang maong tanom atul sa ilang routine wildlife monitoring. Di katakda nga magkuha ang monitoring team sa mga camera trap sa lasang sa dihang ilang namatikdan ang gagmayng tanom nga namulak. Human sa maayong pagtuon, gikumpirma nga kini ang Ophiorizia biflora, species nga unang nakolekta sa Mount Apo ni atong Oktubre 1904 sa Amerikanong botanista nga si Edwin Bingham Copeland. Ang maong tanom kabahin sa Rubiaceae family, bisa nakita na usab kini sa Benguet o Negros. Ang nadiskobrehan sa Mount Apo maiunang malampusong photographic documentation sa maong species sa Pilipinas. Matod sa DNR, dako ang kahulugan sa maong rediscovery tungod kay nagpamatuod kini nga nagapadayon ang pagkabuhi sa maong talagsaon nga tanom. Gipakusgan sab niini ang pag-ila sa Mount Apo isip usa sa pinakaimportante nga biodiversity hotspot sa nasod ug naghatag og dugang kusog sa pagtinguha nga maila kini isip UNESCO Global Geopark. Kaping 11,200 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program sa nagkalain-laing munisipalidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Musling, Mindanao kun BARM ang nakakuha na sa ilang food commodities ni atong bulan sa Hunyo ning tuiga. Ang maong programa ilawom sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 12. Lakip sa mga nakabaton sa maong tabang ang mga residente sa General SK Pendatun, Hofer Ampatuan, ug Pagalungan sa Maguindanao del Sur ug ang mga munisipalidad sa UP, North Kabuntalan ug Dato Odinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Tumong sa programa nga matabangan ang mga pamilya nga nakasinati ug kakulang sa pagkaon pinaagi sa paghatag og pagkaon nga puno sa nutrisyon. Gamit ang electronic benefit transkuha ang mga food commodities. Sumala sa DSW-12 padayon ang ilang paningkamot sa pagpalapad ug pagpaligon sa walang gutom program. Isip kabahin sa tinguha sa nasyonal nga panggobyerno nga mapakunhod ang kagutom ug mapaayo ang kahimtang sa mga pamilyang labing nanginahanglan. Ug mao kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Janessa Felix. Maayong adlaw. Daghang salamat, Janessa Felix. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.